Hinaing ng Filipino Inventor Society Incorporated, inaagiw na raw ang kanilang mga imbensyon na rehistrado at patented ng Department of Science and Technology o DOST, kaya't hindi napakikinabangan ng mga Pinoy. Usad pagong daw ang paghingi ng pondo sa ahensya. Limitado rin ito kaya't nanlilimos na lamang sila sa mga private investor. Kaya tila natutuyo na rin ang malikhaing isip ng mga pobreng inventor. Narito ang report. Dahil high blood ang karamihan sa mga kamag-anak ng inventor na si Manuel Dono, nabuo ang McGrill. Isang kwadradong no-drip stainless steel grill na may espesyal na butas sa parilya para sa mas mabilis at mabisang pagkalat ng init. Naiiwasan daw masunog ang karne na naglalabas ng carcinogens, kaya ligtas daw ang anumang iluluto dito. Ang heat na tumatama sa pagkain regulated. Bago lumabas lahat ng oil, naluto na yung oil ng pagkain. Dahil na-preserve yung natural juice nyo sa pagkain, kaya pwede mo initin. Pag uminit yun, parang bagong inihaw. That you cannot do in any grill. Ngayon, nakapagbebenta na siya ng kanyang produkto, pero isang dekada daw ang kanyang ginugol at halos 2 milyon ang nailabas para sa pagre-research at pagde-develop ng kanyang imbensyon. Pag humiling ka sa gobyerno, it will take some time. It may not come, and it did not come. So, gusto mong matapos, popondohan mo. Halika kayo para maipakita ko yung aking mga invention. Mapalad pa raw ang mga tulad ni Manuel, ayon kay Rodolfo Biesca Sr., ang presidente ng Filipino Inventor Society Incorporated, dahil nasa merkado na ang kanyang produkto. Pero ang mga imbensyon tulad ng briquetting machine ni Rodolfo na malaki ang maitutulong sana sa pagbawas ng ating basura dahil sa paggamit nito ng mga durog na uling bilang raw materials, hindi na raw mapakikinabangan pa ni Juan at nakatambak na lang dahil sa kakulangan sa pondo. Kunyari sa molde na lang. Ang molde kunyari 300,000. Saan kukuha ang isang maliit na inventor? May invention na talagang kailangan na ngayon. Yun ang kapanginayang. Ngayon ang problema ng ating baha. So may mga solusyon tayo dyan eh. Hindi magawa-gawa dahil malaking capital. Siguro maswerte na mayroong 5% ng mga Philippine inventors ang nasa market ng produkto. Pero karamihan yan talagang wala. Mabusisi at minsay hindi na raw nila kayang punan ang mga hinihinging requirements ng Department of Science and Technology, ang ahensyang naatasan sa pagpapaunlad pa ng mga imbensyon sa bansa. Hindi lahat ng inventor, okay, magaling silang mag-invento ng produkto. Pero yung paraan para lumabas sa gobyerno, doon nahirapan na yung preparation ng mga papers. Okay, inventor ka, pero hindi mo alam kung paano ang accounting, hindi mo alam kung anong paperwork. So, dapat doon suportahan na. Hindi sa sinisikong government. May program, kaya ang kulang. Sa ilalim ng Republic Act 7459 o ang tinatawag na Inventors and Invention Incentives Act of the Philippines, maaaring gawaran ng DOST ng Invention Development Assistance Fund ang mga small-time inventors para sa paunang eksperimento at paggawa ng prototype o modelo ng kanilang imbensyon. 3 tulong naman na maaaring hingin ng isang inventor sa sangay ng DOST na TAPI o Technology Application and Promotion Institute. Una ay ang tulong sa paglalakad ng patent ng kanilang imbensyon kung saan sila'y mabibigyan ng mga karapatan para maproteksyonan ang kanilang imbensyon. Pangalawa ay ang paghingi ng kapital kung sakaling gusto nang maibenta sa merkado ang produkto. At pangatlo ay ang paghingi ng tax exemption o hindi pagbayad ng buwis sa mga maibebentang imbensyon. Pero bago gawaran ng kahit anumang tulong, butas ng karayom daw ang dadaanan ng bawat inventor. We provide stricter screening para makuha namin yung the best. Marami dyan inventor, ang mga products nila na-review namin, gagalit sila sa amin because it failed. We ask them to present and they are questioned to really find out whether that project is viable and feasible. Kung hindi pumapasa, sisisihin ngayon ng DOST, hindi naman tinulungan ng DOST. Hindi nga pumapasa eh. Sa iyo yan eh, na-invention mo yan eh. Karaniwang pumapasa raw ay ang mga imbensyong may potensyal na maibalik ang pondong ipahihiram ng ahensya. Kung yung prototype mo, model lang yun, weak pa or cheap materials, gagawin ngayon natin ng isang commercial model. Siguro, bigyan natin muna to 10 units nito para matesting niya. Tapos tingnan natin kung maka-take off siya. No? Hopefully, that will start the business for them.
Pero ang 7 hanggang 9 na milyong pisong budget nila para sa mga small-scale inventions taon-taon, kulang na kulang daw. Actually, the law requires us only to spend 12% of our maintenance and operating expenses. So, how much is that? 3 to 4 million lang. Eh, kung 1 milyon, isang project, 4 na project lang. Tapos na. Wala naman tayong gaanong pera. We take a look at the big picture within the DOST. The invention, will have to compete with all the other projects. Sinong unahin mo na ito struggling pa na hindi mo alam kung mababalik niya yung funds ng government o hindi. Ang problema sa mga pobreng inventor ang isa sa mga naistugunan ng Idea Space Foundation. Idea Space is isang programa na ginawa ng MVP Group of Companies para tulungan mga innovators natin dito sa Pilipinas. Nag-launch po kami ng competition ng mga September hanggang mga January. Tapos inawardan po namin around mga April ngayon taon kung sino yung top 10 ideas ng Pilipinas na popondohan po namin. Yan, yung exhibit po natin ngayon, yun parang midway point, no? 6 months po yung programa natin. Tapos 3 months, ano po yung ginawa nila in the past 3 months. So ngayon, parang showcase na po ng mga produkto nila, no? Hindi lang po idea, pero sabi po namin, ideas to reality. So ngayon, reality is happening na po. Bukas ang programa sa kahit anong klase ng imbensyon, mapapisikal na imbensyon tulad ng bagong teknolohiyang pang-medical o digital tulad na lang ng mga software applications. Sa programang ito, ginawaran ng halos kalahating milyong pisong pangpondo ang bawat nanalo. At sa 700 sumubok, 10 inventor ang maswerteng nakahanap ng magpopondo ng kanilang mga imbensyon. Gaya ni na Jeremy at ang grupo nila Raynel na napabilang sa mapapalad na nanalo. Ang kinetic strips ni Jeremy na ilalagay sa mga kalsada ay nagko-convert ng kinetic energy mula sa mga dumadaang sasakyan para maging kuryente. Habang ang imbensyon ni Raynel na light innovative faucet extension water filter, makababawas daw sa water shortage sa bansa dahil kahit ang maruming tubig, pwede nitong gawing potable water. After nun sa thesis proposals, wala na akong munang naging interest dito sa kinetic strips kasi medyo malaking pondo yung gagamitin. Ngayon dumating yung Idea Space at nag-offer sila ng incubation, ng funding para sa mga brilliant ideas, di ba? Doon naisipan namin na ipasok itong idea na kinetic strips. Bago pa namin magawa to, ang dami na po namin nagawang ibang mga invention, pero hindi po na mass produce. Bakit? Hanggang dumating lang po sa prototype. Kasi nga, nagkulang kami ng suportang financial, suportang connection, at saka suportang parang pag-aaral kung paano mapalaki ang isang ideya hanggang sa business. So, kaya napasok namin to sa Idea Space kasi lahat ng mentorship at pagbibigay nila ng suporta, binibigay namin. Ang mga imbensyong ito patunay sa pagiging malikhain ng mga Pinoy. At kung buo sana ang tiwala at suporta ng pamahalaan, maging ng mga pribadong korporasyon sa ating sariling mga inventor, maraming ideya pa sana ang mapakikinabangan at hindi mananatiling nasa isip lamang. FYI mga kapatid, for your information. Sa sobrang hectic daw ng schedule ng modernong Pinay, marami sa atin ang napapabayaan na ang ating kalusugan at di na nakukuha ang tamang sukat at dami ng vitamins and minerals na kailangan sa araw-araw. Kaya naman ang mga nutritionist mula sa Manila Doctors Hospital naglista ng mga simpleng pagkaing dapat nakastock sa ating mga kusina. Una na riyan ang yogurt na merong probiotics, isang uri ng good bacteria na mabuti sa digestion. Ang isang serving ng yogurt ay may katumbas din na 1/4 ng calcium na kailangan ng isang babae sa isang araw. Kumain rin ng mga matatabang isda tulad ng salmon, mackerel at sardinas. Sagana ang mga ito sa omega-3 fatty acids at protina na mabuti para sa ating mga puso. Sa halip na chichirya naman, magmerienda ng mani dahil hindi lang ito mayaman sa protina, fiber at monosaturated fats, nagpapababa rin ito ng kolesterol at tumutulong para maiwasan ang sakit sa puso at breast cancer. Isama rin daw sa dieta ang beans. Meron kasi itong isoflavones,
isang nutrient na nakakatulong sa hormone ng isang babae, lalo na sa panahon ng premenstrual syndrome o PMS at sa menopause. Nakapagpapaganda naman ng balat ang berries na sinasabing pinakamayaman sa antioxidants sa lahat ng mga prutas at gulay. Bukod pa rito, nakakatulong din ito para maiwasan ang breast at gastrointestinal cancers. Mas mainam rin daw na piliin ang mga pagkain gawa sa whole grains. Mayaman kasi ito sa fiber na nakakatulong para maiwasan ang constipation at mawala ang toxin sa ating katawan. Huwag din kalimutan ang mga berdeng gulay na siksik sa vitamins A, C, K, folate, B vitamins, calcium, iron at fiber. Ito ang susi para mabalanse ang hormones ng isang babae at maiwasan ang pagkasira ng ating cells. Kumain rin ng kamatis na mayaman sa lycopene na panlaban sa cancer. Tumutulong din ito para kuminis at magmukhang mas bata ang ating mga balat. At ang huli sa listahan, tsak na ikatutuwa ninyo. Paminsan-minsan, dapat daw tayong kumain ng dark chocolate. Bukod sa mabuting source ito ng magnesium, calcium at zinc, nagpapalabas rin ito ng serotonin, isang feel-good hormone sa ating utak. Kaya ang mga babaeng kumakain ng tsokolate, nakaiiwas sa stress at gumagaang ang pakiramdam. Kung walang magsasabi, walang mangyayari. Ang opinyon mo, pinakikinggan, pinag-uusapan dahil ang bawat balita may katumbas na reaksyon. Ako po si Lucy Cruz Valdez. Magandang gabi po sa inyong lahat.